Narciso Olalo, July 12, 2026. Mensahe ng Diyos, habang naglalakad ako sa unahan na nagkagulo ang mga tao, naririnig ko na may mga tindahan ng ginto ang sinasalakay ng mga grupo ng kalalakihan. Sa pagkakarinig ko, nakita ko nga na ang dami nila na magkagrupo nga dahil may palatandaan ang mga suot nila, damit at sombrero. Dumating ang mga pulis pero nahirapan sila sa paghahanap dahil humahalo sila sa mga taong naglalakad na pasimple lang. May dalawa na dumaan sa tabi ko na akala mo'y walang ginawang masama. Paglampas nila, pumasok ako sa isang tindahan. Ang sabi ko, bakit hindi nagsumbong ang mga tao na nakikita naman nila ang mga kalalakihan na naglalakad sa tabi nila? Sumagot ang kausap ko na wag na daw ako magsumbong sa pulis dahil papatayin daw ang magsumbong dahil mga pulis din ang kasangkot sa mga robbery hold-up. Sabay nagising ako. Ang mensahe ng Diyos. Pag-usapan natin ito sa araw na ito sa gagawin kong Zoom meeting. Ayun, obvious naman yan sa Pilipinas. Marami na mga sindikato ngayon. Nagkalat na yan sa Pilipinas. Mga robbery mismo, mga hold-upper mismo, mga pulis. Sangkot ang mga pulis o mga pulis mismo. Kita naman ninyo. Kaya grupo-grupo, yung mga akyat truck, ganun din. Grupo-grupo din. Sindikato na. Mismong gobyerno, sindikato na rin. Yung sa flood control, sindikato, organized crime na rin yan. Kita naman ninyo kung paano sila magtakipan. Wala lang tao sa Pilipinas. Sobrang nakasama talaga. Yun ang sinasabi ko sa inyo na ang demonyo ay tao talaga. Walang demonyong espiritu. Ang tunay na demonyo, tao. Kaya makikita ninyo ngayon, yung namumuno natin sa, sa gobyerno, kung ano mga gawain. Di ba? Maraming mga kaso, mga kriminal. Tapos, sa kabubukan ng tao, binubuto. Di ba? Kaya saan kayo maghahanap sa Pilipinas lang tayo meron na kung sino yung kriminal, yun ang binoboto ng tao kaya nakaupo sa pisto. Di ba? Tsaka kayo maghahanap na dinakawa na, pinagtanggol pa. Sa Pilipinas lang yun, di ba? Yung mga taong pinagluloko na, nagpatuloy pa sa paniniwala. Di ba? Tulad ng mga pare ninyo. Pinagluloko na kayo. Di pa kayo kumita. Meron na silang kaparte sa kita ninyo. Di pa kayo nagkapag-umpisa ng trabaho. Meron na silang 10%. Sa Katoliko, unlimited. Di ba? Tapos, sinasamba ninyo. Pinaniwalaan ninyo. Sa Pilipinas lang yan marami. Di ba? Sino yung may mga kaso? Sila yung pinaniwalaan ng mga sa gobyerno. Di ba? Yung mga may kaso, nangakulong, may mga karamanduman na kaso, yun ang ginagawang state witness. Ginagawang witness. Di ba? Tingnan mo si, yung sa NBI, daming kaso pala, pero yun ang witness ng, prosecution. Di ba? Sino yung, nasa kongreso, may mga kaso. Di ba? Yung nagpaya ng impeachment kay Sara, mga pare, mga pastor, di ba? Si Abante, pastor. Si Padre Prabe, pare. Nagkakampi-kampi na nga, masama-sama-sama. Kung bilangin na natin, nagkapi-kampi talaga sila. Si Luistro, yung asawa niya na tinago, na may kasong rape ba yun? Yung kaso sa asawa niya. Si Joel Villanueva, pastor, Balita Boy. Kasangkot siya sa Malita Gang. Di ba? Si Escudero, kasama sa Malita. Si Lacson, may kaso. Siya nung Cordito Murder, Dasher Cordito Murder. Naglayas yan, pero binuto pa ng tao. Sila di kasama niyan eh. Si Soto, Malita Boy din. Base sa mga testimony ng, ex-marine. Si Rapi Tulfo, ang galing lang yun sa may mga OFW na
may mga problema sa mag-asawa. Pero siya rin pala, may kaso din pala sa asawa niya mismo. Di ba? Yung anak pa niya, nasa congressman na nagbabayad ng daang-daang libo doon sa beer house lang sa Amerika, di ba? Si ano, kapatid niya, si Bindalo, di ba? May kaso din sa Amerika. Madami, magsama-sama nga sila. Kung ano-ano. Yung hilira nila dyan, mga hanay nila, ang dami nila. Pag himay-himayin natin sila, marami silang mga kasong hinaharap sa buhay nila. Tapos yun yung ngayon na ano, nagsama-sama nga. Sabi nga ng Diyos na ipaghiwalay ko na ang mabuti at masama. Dahil yun ang kumakalaban sa mabuti, tulad ni Sarah. Di ba? Si Sarah, kinakalaban nila. Si Sarah, walang bahid, walang korupsyon. So, ibilagay na lang natin. Kasi makita naman talaga natin na wala siyang kurap. Kaya nga siya humiwalay sa hanay ng mga mangurap kasi hindi siya kurap. Kaya siya kinasuhan dahil siya nga yung nag, ano, nagsiwalat na kung ano ang kalakalan doon sa Senado tsaka sa Kongreso. Kaya siya kinasuhan. Kung ano-anong ginawang inibintong kaso. Di ba? So, nandyan na siya sa kabutihan. Sino mga kasamahan niyang kabutihan? Si Cayetano, walang kaso. Hindi tumatanggap ng pera sa blood control. Walang tinatanggap ng pera na blood control ng kapatid niya. Ah, yung, Marcolita. si pangalan ng kapatid niya, si Cayetano din. Pia Cayetano. O, si Pia, wala. O, si Robin, wala. Sila din magkakampi. Si Marcolita, wala din. Yung kaso ni Marcolita na donasyon na ginawa ni Ombudsman na ano, plunder case sa donasyon. Hindi naman yun kasama sa plunder case. So, di ba? Kabutihan pa rin kasi sila nagsama-sama. Sino pang kasama nila ni ano? Yung mga bilyar, kasama yata, dalawa. Si Amy. Oh, si Amy pang nga ang nagsiwalat. Ipalagay na lang natin. Wala akong narinig na kaso ni Amy. Kahit doon sa congressman pa siya siguro. Hindi ko alam kung may kaso siya wala. O palagay na lang natin meron. Baka na-realize ni Amy na maging ayos naman na pamalakan sa gobyerno o nagbago siya. Hindi natin alam. Wala pa ko narinig kay Amy na mayroon siyang kaso sa anong panahon na congressman siya o nang luwal siya ng congressman. So, si Amy nga nagsiwalat yan lahat. So, nasa panig siya ng kabutihan ngayon. Di ba? So, makita natin yung misahe ng Diyos noon pa na sinasabi niya na ipaghiwalay ko ng mabuti at masama. So, nagkape-kape ngayon. Sino sinasabihan ng Diyos na makasalanan tao, mga pare at pastor, di ba? Kakampi sila doon sa mga congressman na may mga malita boy, malita girl. Di ba? Madami sila doon, tumatanggap ng malita. So, magkape-kape sila. Yung mga pare, may mga madre doon, madami din. So, nakita natin ba kung ano yung naging resulta doon sa mensahe ng Diyos na nakikita natin at narinig natin ba na nakatotoo talaga. Hindi natin maipangkaila na talagang totoo talaga. Kaya kung sino yung nagsasabi ng katotohanan, sila yung mga kinulong, sila yung pinapahuli. O di ba? Sino yung nagpahuli? Kasama yun sa mga malita. Kaya ginawa nga ni Marcos yan, sabi nga sa inyo, pinapakain mo na pinakain niya yung mga maging kakampi niya pagdating ng araw. Kasi alam niya na yun ang gagawin talaga niya. Ubusin niya ang pera sa Pilipinas, wala sa pakialam. So, hindi ang gawain ng matinong namumuno. Kaya sabi ko nga sa inyo, wala tayong magpapilian. Noon din si Rini, ganun din. Yun yung kalaban niya. So, si Marcos, ah, akala ng tao na ah, siya na ang maging bagong Marcos. Hindi naman pala, sinunod din pala niya yung masigit pa sa gawain ng tatay niya. Kaya ang Pilipinas talaga, tama yung sinabi ng Diyos na may makasalanang bansa ang Pilipinas. Kaya ito, nakikita natin, nasaksiyan natin talaga na totoo. Kaya wala nang tayong magawa doon kasi nandiyan na. So, hindi ko alam kung makarealize pa yung mga taong ito. Wala nang mga puso ito, wala nang damdamin ito, wala nang Diyos sa buhay.
Puro demonyo na talaga ang tao sa Pilipinas, lalo na sa mga namumuno. So,